Okay mga Lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin si Chichester. Personal experience ko to kay Chichester kasi meron kasi kaming personal vlog. Ako, si Melo Yap at saka si Comicsman, pumunta kami sa store ni Chichester after namin sa isang hearing sa area na yon. So, binisita namin si Chichester and nakausap naman namin siya. And eto lang ang masasabi ko sa inyo. This is a personal take ko sa kanya ha. Kasi of course, naalala nyo naman yung issue dati kay Liam, matagal na panahon na yon, tapos na yon. And I think from there, sobrang nabago na yung image niya. And I think talaga na, kasi ito yung basa ko sa kanya. I think kung gusto niya nang magpayaman sa social media, gamit lahat ng means, kaya niya eh. Pero pinili niya yung mas mahirap na route para maka-influence siya na hard work pays off, 'di ba? Pero naiintindihan ko talaga yung punto niya rito eh, and yung pagmo-motivate niya sa mga tao. Alam mo kasi ako hindi ko rin kaya yung ginagawa niya, aminin ko sa inyo eh. Kasi hindi lang siya basta nagbebenta ng kung ano-anong bullshit dito sa internet, yung nagbebenta kunyari ng or nagpo-promote ng sugal or miski yung miski yung ah, mga content na questionable hindi niya ginagawa eh. Yung content niya is yun nga lang mag-motivate ng mga tao na gawin yung tama. So, para sa akin talaga kung merong perfect example ngayon ng isang komentarista, isang motivational speaker na maayos, si Chichester yon. Now, bakit ko binibring up si Chichester dito? Kasi naalala niyo yung rant ko sa dito sa mga podcaster na support. So, alam mo yon. So, pwede mo kasing gawin yun nang hindi toxic. Ayun si Chichester. Kasi si Chichester, ang banat niya kasi, hindi doon sa mismong rekta doon sa tao eh. Doon siya sa issue, 'di ba? Mas kung tutuusin nga mas yung mantra ni Attorney Libayan, mas ginagawa niya kaysa sa kanya. Mas ginagawa niya kaysa kay Attorney Libayan kasi si Attorney Libayan halimbawa, yung issue niya sa Tulfo, I mean umabot na ng korte yun kung hindi ba naman kumbaga yung issue mo doon talaga yung tao na mismo kasi nagkakademandahan na kayo eh, 'di ba? So I'm just saying sa inyo na kung meron talaga akong totoong nabibilib ako personally sa kanya yon, 'di ba? So I just want to give him an applause. Kasi I know, I mean yung kasi personal kong nakita yung kung paano siya magtrabaho, kung paano niya i-handle yung mga tao niya, 'di ba? Isa siya talagang haligi dito sa doon sa community na binubuo niya. And so kung awardan siya ng ganyan, kasi deserve niya talaga, alam mo yon. Ako, malayo ako dyan eh, kasi kumbaga compromise na ako dito sa social media eh. Malalim na yung mga kalaban ko, marami nang nanggagalit sa akin, very political leaning na yung content ko. So, hindi ko na kayang iayusin yon. Pero at least man lang kung hindi ko man kayang ayusin yung party ko na yun ng side ko ng aking social media, at least i-refer ko sa inyo to. So, una muna, Comics Man ha. Ikaw, invite ka ng invite sa amin sa mga podcast mo. Ba't hindi mo kasi upload yung vlog nyo? Kasi yung vlog nila parang 1 oras yun eh. Nandun ako, naglalakad ako doon, oh, 'di ba? So, alam niya personally na nakakalakad ako. Pero alam mo naman ang propaganda dito sa social media, 'di ba? Anyway, I just wanna congratulate etong si brother sa pagiging niya, sa pagiging tunay niyang tao. Kasi totoong tao talaga 'tong lalaki na 'to. As in, kung meron talagang masasabi ko na alpha na hindi nagpadala sa tukso ng social media, etong tao na to. Kasi ang hirap nung ginagawa niya, totoo lang. Miski ako hindi ko kaya yan. Ganun ko siya, kumbaga magpaparaya ako doon sa kanyang and may pinost siya dito and gusto ko lang sanang i-share and give my points dito. Maiksi lang naman tong ating video, alam niya naman yan eh. Ayoko nang pahabain to yung parang rant ko dun sa mga support. So at least ito, pampabawi ko sa inyo na kung kaya ko mag-debunk, kaya ko rin naman promote ng maayos na tao. And yan si Chichester. Okay, mahirap ka, gusto mong yumaman, bobo ka. Halika, walang bayad. Kinang ina, libre lang. Yan ang gusto mo, 'di ba? Yung kasi nga buraot ka. Step by step. Ang pamilya lang muna, asawa, anak, walang iba muna.
lahat ng kadugo i-check mo, hindi lahat dapat ituring na kapamilya. So, eto yung tinatawag natin na ano, kasi alam nyo kasi yung 'di ba yung iba tinuturo nila yung pagiging alpha dapat marami kang babae, mali. Hindi talaga tama yun. Mas maganda kung meron kang tatakbuhan na pamilya na susuporta sa'yo. Iba lang yung delivery niya, eh, pero sana mas maayos yung ano ko, yung hindi naman sobrang ayos pero mas magets nyo yung punto niya. Yung mga hindi nakikinabang na hindi naman senior, hindi baldado, walang diferensya ang katawan at kayang magtrabaho na palahingi ng pera, hindi pamilya yan, lintayan. Tama, 'di ba? Ako miski ako totoo lang, yung kung yung eto lang, pag-usapan lang natin ng konti yung sarili ko. Kasi obviously I'm a PWD, pero yung pagka-PWD hindi naman yun parang hindi ako nakakagalaw. Actually, mas tumutulong ako talaga kung kaya ko. Yun yung pino-point out niya rito, 'di ba? Kailangan talaga lahat nagtatrabaho. Ako marami na akong kaibigan no'n na talagang tinalikuran ko kasi ayaw nila magtrabaho. Pero kung kaya mo naman at saka kung kaya mo magbigay ng trabaho, magtrabaho tayo. Kahit yung mga content, 'di ba? That's a form of work. Go work, 'di ba? Kaya kaya ako nagtataka ako dun sa ibang tao na sinasabi nila worst job itong ginagawa ko. Okay lang. Alam niyo ko kahit na ito yung pinaka-worst, okay lang. Alam niyo kung bakit? Kasi nakakabayad ako ng bill, salamat sa YouTube. Akala niyo? May kunyari sa isang buwan kikita ako ng 20,000 dito, masaya na ako dun. Bakit? Kasi pambayad ko ng Meralco yun, eh. Nagsalita lang ako, nakabayad na ako ng Meralco. Ikaw ba? Kaya mo bang gawin yun? O, 'di ba? Isang beses, isang taon mo bigyan ng pera, huwag kang magpapautang, hindi ka babayaran, hayop na yan. Nasubukan mo ng nagbayad ba? At saka ito lang, kung may nangungutang sa inyo, bigyan nyo na lang para walang samaan ng loob. Yan, gusto kong idagdag yan. Hindi mo problema nila, sila ang gumagawa ng problema. Sila rin ang sumusolusyon sa impacto sila. Tigilan mo yung putangin ng bili ng mura. Ay, ayan din, wag niyong titipirin yung sarili niyo, lalong-lalo na doon sa mga importanteng bagay. Halimbawa, itong PC ko na to, parang magkano yung setup na to? 100,000, 100,000 plus. Malaki yung linabas kong pera. Bakit? Kasi ginagamit ko siya araw-araw. O yung kunyari, yung AC namin, 'di ba? Gusto nga namin magpa-solar dito eh kasi putang ina tangina mo Meralco. Isang beses, isang hindi, tapos na tayo diyan. Tanong mo sa sarili mo, namatay ka o kahirapan o binili ito? Kung hindi, wag kingin na tanga ka. So, yung putang ng sandok, ang dami mong sandok diyan, palo. Kesa sa motor galing Shopee, ipakabit mo sa kae. De, ano na lang to mga practical points na rin to. Pero wag niyong titipirin yung sarili niyo, lalo na sa importanteng bagay. Yan yung point niya dyan eh. Halimbawa, bibili ka ng, katulad to, yung computer. Kasi importante sa akin yung computer. So, ginagastusan ko talaga. Gastusan niyo yung sarili niyo kung importante yung aanuhin niyo. Yung bagay na kahit sa ipin din 'di ba? Kasi parati ako nagsasalita So, ginastosan ko yung ipin ko. Actually, magpapa-veneers pa nga ako Bakit? Kasi lagi niyo nakikita yung ipin ko So, 'di ba? 'Yun. Kaya kaya naiinis ako dun sa mga dun sa mga nagki-criticize sa itsura ko. Kasi pag tinignan mo yung dati ko tsaka ngayon, layo na ng difference. Ang iba lang ngayon kasi yung balbas talaga. Hindi ko talaga tatanggalin to hangga't di natatapos yung giyera sa Iran. Promise ko sa inyo. Yan na lang yung panata ko yan kasi hindi ko talagang sinusuportahan yung genocide ng ginagawa ng Amerika at ng Israel. I'm sorry kung maka-Amerika kayo, fuck you kayo. Yung pang day off mo, tigil yan. Bakit? Hindi mo pansin, pag nagtrabaho ka 200, 300 sapat na, lahat ng gagastusin yan. Pero pag day off mo, ayan nga, kung hindi naman importante yung labas mo, I think ito yung ibig niya sabihin dyan. Kung hindi importante yung labas mo, wag mo nang gawin, di ba? Mag-stay ka na lang sa isang bagay na pagkakakitaan mo or at least productive sa oras mo. Ako, eto, sasabihin ko sa inyo, actually may trabaho ako. After social media, may trabaho ako. Yung isang trabaho ko noon, binalikan ko. Bakit? Kasi, kadalasan pag nagre-research kasi ako, ang ginagawa ko is naglalaro ako ng chess or naglalaro ako ng mga idle games na kailangan ko mag-click para, yung pumipindot ka lang para gumagana yung utak mo. So, ginawa ko, binalikan ko yung dati kong trabaho para
Para kasi yung trabaho ko na yun dati, parang automatic na yung katawan ko dun, eh. So, binalikan ko siya, bakit? Para yung oras na idle ako, eh, pumepera pa rin ako. Gano'n na yung mindset ko, eh. Actually, siguro in due course, iba so kukuwento ko sa inyo lahat yung mga nangyayari sa akin. Pero hintayin lang natin kasi yung iba kasi dun, medyo personal, eh. So, it will come soon. So, ganyan yung kunyari lalabas ako, kaysa lumabas ako, mag-aano na lang ako, work from home na lang ako. Kasi hindi lang naman kasi social media ginagawa ko, eh. So, yan yung pino-point niya. Kaysa lumabas ka, eh, maghanap ka na lang ng pagkakakitaan mo. Or kung yung wala kang masyadong ilalabas na pera, okay. Yung iba sa inyo gusto pang magbayad ng voodoo, ano yun, voodoo shit na mga motivational speaker ko, no, na networker, talagang tunay na buhay ang puta, Bob. Hindi, wag na kayong, ano lang, kasi, eto lang din, eh, kasi siguro ito yung mga, ang naiisip ko dito yung mga nagbebenta ng course, di ba? Sila Franklin Miano, yung mga nagne-networking, yung ano, yung yayaman ka dito. Sino yan? Si Salsalero, yung dito sa TikTok. Ang magandang point diyan, ang magandang point diyan talaga, lahat kasi ng information na kailangan mo nasa internet na, magse-search ka na lang. May AI na, gamitin niyo yung AI, sobrang ganda ng AI. Tanungin niyo siya, Tagalog, pwede. Kung di ka masyadong magaling mag-English, mag-Taglish ka, di ba? Miski nga barok yung English mo, maiintindihan niya, eh, kasi ganun katalino ang AI. Babasahin niyo lang, iintindihin niyo lang, tapos yun ang information niyo. 'Di ba? Etong sinasabi ni Chai Chester, sobrang practical niyan. Kaso sa overwhelming information na nangyayari sa ating bansa, eh mas nahihigatan natin yung ano, mas na-overwhelm tayo doon sa mga fancy magsalita or yung parang mas controversial. Ito hindi naman to controversial. Rekta nga ito, eh. Tinawag ka lang tangat boboy kasi karamihan sa atin naman talaga hindi aamin na tatanga-tanga sila. Kailangan alamin mo rin yung kahinaan mo. Ako, kita nyo yung simula nito, di ba inamin ko lahat ng kahinaan ko dito. Kaya, Chai Chester, maraming salamat ulit. Sana mamit ulit kita. Pag natapos lahat ng issue sa akin, eh, mamit ulit kita. Kasi I really admire this kind of person. And sana more influencer becomes like him na rumerekta talaga sa problema. Pero naiintindihan ko naman kung hindi nyo siya kayang-kayain kasi mahirap talaga ginagawa niya. Yun lang naman po, gege mga lods.